Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Guys, so good day sa ating lahat. Pero tayo ditong NMAX version 2. Hindi to Y-Connect guys V2 2020 year model, K-type. Ayan. So problema nito, tumaas yung idle after ma-cleaning yung throttle body. Then hard start. Ayan. So natin, tapos may check engine siya. Hindi ko pa siya na-diagnose. Nilabas ko pa lang yung kanyang K-line. So start natin. Ayan. Minsan one click siya. Ayan. Minsan hard start siya. Kailangan pa siyang bigyan ng gasolina minsan pagka i-start mo siya. Ito ngayon one click siya. Pero ang kalagayan niya ulit, mataas ang idle. Ayan o. Ngayon diagnose natin, tingnan natin yung mga error na kailangan nating ayusin gamit yung ating MST100 Pro X. So papakita ko sa inyo paano siya mababasa at paano natin siya isosolve. Kung kailangan i-reprogram, meron tayong pang reprogram tools. Ayan yung ginagamit natin. Then kailangan natin ng laptop. Okay, so ito sobrang taas ng minor. Diagnose mo natin guys. Okay guys, so diagnose natin. Pasok tayo sa automatic search. Pasok tayo sa engine, okay? Then okay, okay lang. So naka-on yung ignition switch, nakalabas pa rin yung check engine. So una natin gagawin, read full code muna tayo. So tingin tayo sa full code. Ayun, so nakalagay dito P0507. So walang pinakaiba sa mga nakaraan ko na diagnose. So ang problema ay nasa AC valve pa rin. Okay, so itong mga V2 ay hindi ito nare-reset ng MST. So ang kailangan natin dito para ma-reset yan ay kailangan natin ng programming tools. Okay, and back natin. Tingnan natin sa history. Tingnan natin kung ilang error siya. Ayun, meron 243. So nakalagay dito IEC conversation stock. So ibig sabihin yung IEC rotor hindi sumusunod, nag-i-stuck gawa ng yung program, hindi niya mautusan yung sensor na maikot ng tama dahil gawa ng corrupted ng program niyan. Ibig sabihin 243 corrupted. 244 yan yung nag-hard start. Ayan. 245 yan naman yung nag-aalanganin yung start, yung minsan namamatay. Ito yon. Tapos yung P1 F7 lumalabas yung error na yan kapag yung idle ay mababa pag umaandar, kapag yung idle sobrang taas, kasi ibig sabihin ng P1 ni F7 nag-short siya sa power, nag-overpower or nag-charging, nagluloko gawa ng kapag yung idle ay hindi nakatama, pati charging natin ay apektado or yung mga power supply natin or yung battery supply. Okay, so yan yung mga history na nakita natin. Ngayon, pasok tayo doon sa functional diagnostic. Yan, okay lang natin dyan. So makikita naman natin throttle position, good naman. 16 to 17 ang target natin, good naman siya. So diretso tayo sa IEC erasure. So yun, may 2. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, ito K-type. So kahit pindutin natin yan ng 1,000 beses, ayan, pwede mo yan, mabutas yung tools mo, hindi mo yun marireset. Ayan. So tayong makakapag-reset dyan ay programming tools. So ngayon guys, kakalasin natin yung ating computer box. Ayun, medyo madugod-dugong kalasan yan. So matik na yan guys. Pagtingin natin dito sa ating monitoring, matik na yan. Ang kanyang IEC valve, ayan o, percent makita nyo 52.5. So off natin susian. Off, on, back uli, tapos open. Ayan. Okay, so tingnan natin yung IEC valve. 51, corrupted yan. Then pag pinaandar, mataas din. Okay, so yung kanyang throttle position voltage ay normal naman 0.64. Ang kanyang throttle position sensor angle degree ay 00. So good yung TPS, wala tayong gagalawin dyan. Ayun, so nung uminit 2,000 yung RPM, bumaba naman yung IEC. Ibig sabihin good yung ating IEC spring, IEC rotor, nakatama siya ng pihit. So nung nilinis yun, ay tama naman ang calibration. Ang problema lang natin kapag off on ang susian, ayan, yung kanyang percent kapag nakapatay yung makina at naka-on na yung susian. So nakalagay 51, dapat 30% to 15% yan. Okay, so ang gagawin natin dito guys, po-program natin yung ECU, then abangan guys yung magiging resulta. Yun guys, so nailagay ko na yung ating module, then nasukatan na rin siya, naka-ready na yung karayom. Then pasok tayo sa software. Ayan, so sinili ko dito itong Yamaha model. Then connected lahat yung ating COM5, iProg 1 plus, ayan, good siya.
Then naka P+, then nilagyan ko na ng file. Ayan. So naka-ready na yung file ngayon. Punta tayo sa device, click natin yung F6. Ayan, so pag lumabas yung register 00 tapos may C. Ayan na, yung may C. Then pwede ka na ngayon mag F2. Pa-plus mo na yung file. Ayan. So hanggang matapos na siya, write 100%, then verify 100%. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. What you don't realize, success is lives close. Success is really focus, basic, yeah. Ako'y nagsimula kung saan merong objective, malinis ang hangarin, yun ang aking perspective. Intention, tulungan bilang isang professor, palawakin karunungan, yun ang aking intention. Build up your knowledge, lahat gusto makuha, kumita lang ng pera para gumaling pa. The intention is clear, mechanism will appear, makikinig sa akin o sa akin na appear. Sometimes you do not overthink, pag malinaw sa'yo, yan ang best pick. Kumuko sa mga plano, lahat pasok sa dulo, sakay ka aeroplano, tagumpay nasa puso. Being F ay mechanics, improve ang kanyang talent, dito basic, ganyan rumakit, pepe personal soul, yayakapin ng goal, para to sa iyong sarili, hindi nakakabot. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. What you don't realize, success is lives close. Success is really focus, basic, yeah. Dapat connected ka lang sa aking goal, tatawagin team goal, grupo merong goal, ang plano pulido, kasado na plantado, common goal ng aking grupo ay kayo. Kailangan unawain, intindihin, hindi to para sa akin, sa'yo din, because when take the action is very important. Unawain ang pangalan bago nakasulat, so ibig sabihin I am leading for them. Kumbaga sa gera, handa ka sa gipin, mamamatay ako para yan sa'yo. Ako magmamaneho ng grupo ko, hindi magrereklamo, pagharap sa tao, diretso lang ang punto, magpakitang tao, turuan ng lahat, akayin mo sa dapat, ituro mo ang tama para umangat. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge. What you don't realize, success is lives close. Success is really focus. Okay guys, so yun, tapos na natin, 100% na natin. So bunutin na natin to. Yan. Yan, sa mga wala pang itong sakit, bili lang kayo ng ganyan, gayahin nyo lang to para hindi na kayo tusok ng tusok sa likod. Pag mag ano kayo, diretso na lang, Y-Connect or ano yan, Y-Connect or mga iProd. Okay. Then sa mga gusto magkaroon ng tools na yan, message lang tayo guys sa page, then bigyan ko kayo ng promo price nito. Yan. So kasama na yung guide dyan, mga video tutorial, kasama na yung mga files yan, yung software na yan, kasama yan. Then yung mga files na kasama dyan, marami yan guys. Meron tayong mga edited dyan, yung mga race type, meron tayo dyan stock files, meron tayo pang Aerox, NMAX V2, Raider 150. Yan yung kaya ng tools na yan. Okay, so ganoon lang guys. Sa may mga katanungan, PM na kayo, direct message kayo para mabigyan ko kayo ng iba pang detalye. Okay, so doon na tayo ngayon, kakabit natin yung motor na to. Doon tayo sa motor, then pakita ko sa inyo magiging resulta after natin na program ito. Okay? Okay guys, so na-install natin yung ating ECU. Wala na rin siyang check engine. So tingnan natin yung kanyang diagnostic or kanyang analysis. Punta tayo sa Yamaha. Pasok tayo sa automatic search engine. Okay lang. Yan, so naka-on lang yung susian natin. So tingin tayo sa una-una read. Ayan na may error yan. Ngayon wala na siya. History, wala na rin siyang laman. Then pasok tayo sa functional diagnostic. So makikita natin yung resulta kayo ng mga ayan, throttle position same pa rin, 17. Then sa IEC erasure, ayun, 0 na siya.
So yan yung resulta na lumalabas after natin na ma-reprogram. Then ayun, magle-learning na siya. Pag umandar na yan, within 3 seconds magiging 1 na yan. Yun yung pinaka-normal niya, yung 1. So dito naman sa ating monitoring, ayan, pasok tayo sa data monitoring. Okay, so makikita natin yan, yung 52 na yan, kasi after na galing tayo sa diagnostic. Ngayon, off-on lang natin susian. So, exit. Then, pasok ulit. Nakikita nyo ngayon yung resulta. Ayan na siya guys. So, 23.5. So, pasok na siya sa 30 to 15%. Then, kapag umandar to, dapat same pa rin yung value niya. 30 to 15 pa rin. Okay. Then, kalbado na dapat yung minor. Ayan. So, kayo na around 2,000. Ngayon, ayun na siya. Bumaba na siya ng 1.5 na nga, oh. 1.615. Then yung kanyang IEC valve, normal naman siya. Ayun. So good na to guys. Ayan, so narinig nyo 3 seconds. Ngayon, in 3 seconds na pag-andar niya, tingnan natin yung kanyang functional diagnostic para maniwala kayo na nagiging 1 siya after ng 3 seconds. Kanina 0, ngayon 1 na yan. Yan, di ba? So nagwa na siya, yun yung pinaka-normal niya. So all goods na tong motor. Ayan, kukoberan na lang natin yan. So hindi natin kakalas yung total body kasi gawa ng program ng ang problema niya. Okay? So full code, history. Oops, nag P1 EF7. Ibig sabihin yan, pag nag P1 EF7, bumaba kayong minor doon sa 1.6. Okay, so ito nabubura naman ito ng ito mismo sa erase. Nabubura yan. Ayan. So nangyayari lang yun kapag yung minor ay sobrang bumaba doon sa target na minor na 1.6. So dapat ano siya, 1.6. Ayan, off on muna natin. So ugaliin natin na after natin na ma-reprogram, ugaliin din natin na mag-reset ng mga history para mawala yung error niya na yan. Ayan, so 1.6, yan, good na siya. So all goods naman yung kanyang mga sensor. Yan. Makikita nyo naman halos normal. Yan. So all goods na to guys. Okay. So sana guys may natutunan kayong araw. And bye bye. Keywords legit, remappers na. Mix Moto, legit, remappers na. Den Shop, legit, remappers na. Just Moto Tech, remappers na. Team Solid, legit, Mekaniko Tech. Kumbaga sa all tech, sila malupit. Huwag ka lang makulit, lahat sila mabait. Tuturuan kang matuto, ganun kalupit. You know already, laging naghahanap ng bagong information, laging naghahanap ng bagong knowledge.